Isang binatang tinatawag na aswang ng karamihan dahil sa kanyang pangit na pagmumuka. Ngunit ito rin pala ang magliligtas sa kanila mula naman sa kapamakan at sa mga aswang. Makakaya kayang patawarin ng binata ang mga taong gusto siyang mapahamak? Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Yun lamang mga kalakbay at kabaryo. Maraming salamat. Ituloy na natin ang kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Pati na rin sa iyo kabaryo at sa mga masugid na tagapakinig ng channel mo. Ipinadala ko ang sulat na ito sa inyong channel dahil nais ko rin na ibahagi ang aking kwento sa inyong mga masugid na tagapakinig. Alam ko na may konting aral silang mapupulot mula rito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Arnel. Nasa 68 taong gulang na ako ngayong taon at kasalukuyang nakikinig sa kwentong katatakutan at kilabot sa inyong channel. Ang kwentong itong karanasan ko na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay nangyari taong 1979 sa isang bayan sa probinsya ng Capiz. Isang aswang nga pala ang bansag sa akin ng aking mga kabaryo. Ito ay dahil sa pangit na itsura. Nasunog kasi ang kalahati kong katawan dahil sa isang insidente noon na nangyari sa amin ng aming buong pamilya. Sa kabilang bayan pa kami noon nakatira, kasama ang aking mga magulang at ang dalawa kong mga ate. Ako naman ang bunso, kung kaya't mahal na mahal nila akong lahat. Masaya naman kaming namumuhay ngunit may nakaaway ang aking ama sa lupa na pinagsasakahan niya. Gusto kasing bilhin ng isang lalaki ang sinasakahan ni tatay ngunit ayaw niya naman itong ibenta. Dito nagalit ang lalaki kay tatay at pinagbantaan niya ang aking ama na magsisisi ito sa naging desisyon niya. Makaraan lamang ang ilang araw ay maayos pa naman ang lahat. Akala nga namin nila tatay ay sumuko na ang taong gustong bumili ng lupa niya. Ngunit hindi namin inaasahan ang isang pangyayari na siyang magbabago sa aming buhay. Sinunog ang buong palayan at maging ang aming bahay. Sa kalagitnaan lang ng gabi kami nagising. Halos mamamatay na ako noon sa kakasigaw habang nilalamon ng apoy ang aking kalahating katawan. Pero hindi ko ininda ang sakit noon dahil sinubukan kong iligtas sila nanay, tatay at mga kapatid ko. Ngunit huli na ang lahat noon kabaryo. Tuluyan na silang nilamon ng apoy at ako lang ang tanging nakaligtas. Nang mga sandaling yon ay hiniling ko na lang na sana ay namatay na lang ako kasama nila. Lapnos na lapnos ang kalahati kong katawan. Hindi ko na magamit ang kaliwa kong kamay. Mabuti na lamang at hindi tuluyang nasunog ang aking paa, kung kaya't nailakad ko pa yon. Halos hindi ako makausap ng matino pagkatapos ng nangyari. Tulala ako kahit na kausapin ako ng aking tiyo Doming. Pagkatapos naman akong magamot sa ospital, ay dinala niya ako sa kanila sa kabilang bayan kung saan siya nakatira. Siya lang din kasi ang natitirang kapatid ni tatay, kung kaya't siya ang tumulong sa akin. Wala siyang pamilya at mag-isa lamang sa buhay. Ito ang nag-alaga sa akin habang nagpapagaling ako sa kanyang bahay. Labis ang paghingi ko ng pasensya sa kanya dahil naabala ko ito. Pero nagpapasalamat din ako dahil inaalagaan niya ako at hindi pinababayaan. Simula nga noon kabaryo ay kinupkop na ako ni Tio Doming. Siya na ang itinuring kong pamilya. Kahit papaano ay pakiramdam ko,
Hindi ako nag-iisa. Maraming taon na ang lumipas ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang taong gumawa ng karumal-dumal na pangyayaring yon sa aming buhay. At sa tuwing pakatitigan ko ang aking sarili sa harap ng salamin, ay baon ko ang galit at puot para naman sa taong yon. Bakas na bakas ang ginawa niyang kasamaan sa aking buong pamilya. Habang nabubuhay ako ay pasan ko ang ginawa niya, maski ako ay napapangitan sa aking sarili dahil sa pagkasunog ng aking kalahating katawan. Dito bumuntong hininga naman ako habang nakatitig sa aking sarili. Natatakot na naman akong lumabas ng araw na yon, at baka paglabas ko ay laitin na naman ako ng mga tao. Baka tawagin na naman nila akong aswang o isinumpang bata. Lalo na at madalas akong awayan ni Jerome, ang isa sa mga kapitbahay namin na malaki yata ang galit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang ginawa kong kasalanan at palagi na lang na ako ang nakikita niya. Dahil sa pagkakalat nila ng usapin na isa raw akong aswang, ay wala na sa aking lumalapit. Lahat ng mga tao sa aming baryo ay iwas na iwas sa akin. Minsan ay pinapakisamahan lamang nila ako dahil naman kay Tio Doming. Ang trabaho ko noon kabaryo ay ang mga aso sa bukid. Bukod doon ay kinaugalian ko na rin ang pagtulong sa pagtatanim ng mga mais, pinya, mga gulay at palay sa palayan na pagmamay-ari naman ni Tio Doming. Pinakatitigan ko muli ang aking sarili sa harap ng salamin. Nagsuot naman muna ako ng polo at mahabang pantalon. Kinuha ko rin ang sombrero, pantakip sa aking muka. Pero kahit anong takip ko roon, ay makikita pa rin ang sunog na parte sa aking kaliwang pisngi. Paglabas ko ng aking kwarto, ay sumalubong sa akin si Tio Doming. Kasalukuyan siyang humihigop ng kape ng mga sandaling yon at may binabasa siyang isang libro na noon ko lang din nakita. Lumapit naman ako sa mesa para magtimpla ng kape at kumain ng pandesal na binili niya pa kahapon. Tinitigan ko ang librong binabasa niya. Ngunit nagtaka naman ako nang makitang wala naman iyong pangalan sa pabalat nito. Napansin naman ni Tio ang pagmamanman ko sa kanya. Kaya niya naman ako kinausap. Libro ito na binigay sa akin ng lolo mo, Arnel. Binili niya itong isama sa libing niya. Oras na mamatay siya ngunit hindi ko ginawa. Nagkaroon kasi ako ng interes sa nilalaman nito. Bakit ho, Tio? Ano po bang nilalaman yan? Mga kaalaman tungkol sa panggagamot, anting-anting o mutya, saka tungkol sa mga orasyon. Matagal na nga akong naghahanap ng anting-anting at mga mutya, ngunit wala akong mahanap-hanap. Narinig ko na po ang tungkol sa mga anting-anting na yan, Tio Doming. Ngunit hindi naman ganun lubos ang pangunawa ko. Hindi ko alam na totoo pala ang mga ganyan. Akala ko ay kwento-kwento lang. Nako, totoo iyon. Ang lolo mo ay isang antingero. Ngunit huli na niyang sinabi iyon sa amin. Noong hanapin ko ang anting-anting niya ay wala akong nakita. Sa tingin ko ay binalik niya iyon sa gabay na nagbigay sa kanya. Sayang kung pinamana niya iyon sa akin. May kapangyarihan na sana ako ngayon at kakaibang lakas. Nagagamit ko sana para tulungan ng mga taong nasa panganib. Kaya lang wala eh. Tio, hindi ho ba? Kapag may anting-anting o mutya ka, nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo. Marami kang makakalaban ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Oo, Arnel. Pero depende naman iyon sa paggamit mo ng anting-anting o ng iyong mutya. Bukod sa may kapangyarihan ka, makakatulong ka rin sa iyong kapwa. Kung sabagay nga po, Tio, mukhang maganda sa pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa. Sinabi mo pa. O siya,
Kapag makakakita ako ng mutya o anting-anting, sasabihin ko agad sa iyo. Magtiwala ka lang po, Tiyo. Ipagkakalob din sa'yo yan. Dito napailing na lamang sa akin si Tio Doming at pinagpatuloy na ang kanyang pagbabasa. Ako naman ay nagsimula ng mag-almusal. Para tumungo naman ako sa bukid para mangaso at tumulong sa pagtatanim ng mga mais at mag-ani ng pwede ng anihin. Nauna na akong umalis ng bahay dahil may pupuntahan pa raw muna si Tio Doming. Kukunin niya raw ang binhi sa bahay ni Mang Isko. Kaya naman nauna na ako sa kanya na tumungo sa bukid. Habang naglalakad sa daan sa aming baryo ay namataan ko naman agad sa unahan itong si Jerome. Mukhang kanina pa ito nakaabang sa labas ng kanilang bahay kasama ang kapatid nitong lalaki na si Miguel. Nakasandal ito sa puno ng bayabas habang sumisipol. Nang matanaw niya ako ay agad naman siyang umisi at namulsa. Dito huminga naman ako ng malalim. Hinanda ko ang aking sarili mula sa kung ano man ang plano niyang gagawin niya. Araw-araw naman ay ganoon palagi ang eksena. Palagi niya akong inaabangan para lamang tuksohin o kaya ay pagdiskitahan. Pinagtawanan naman ako ng ilan naming mga kabaryo habang may mapanghusgang mga tingin sa akin. Panigurado na magigisa na naman nila ako dahil hindi ko naman kasama noon si Tio Doming. Ang aga mo naman ngayon, pangit na aswang. Himala at hindi ka nasusunog sa araw. Ang lakas mo rin pala. Hindi tinatabla ng araw. Tigilan mo na nga ako, Jerome. Hindi na maganda yung biro mo. Hindi mo naman ako nakitang kumain ng tao. Kaya hindi mo mapapatunayan na aswang nga ako. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kailangan ko pa bang makita na kumakain ka ng tao bago ka matawag na aswang? Tignan mo nga itsura mo. Mukha ka ng aswang sa kapangitan mo. Ikaw nga siguro ang kumakain ng mga manok at baboy na nawawala rito sa ating nayon eh. Simula nang lumipat ka lang dito, marami ng perwisyo at kababalaghan ang nangyayari sa nayon natin. Ikaw lang naman na may pangit na mukha eh. Kaya ikaw ang aswang. Wala akong kinalaman sa mga nawawalang manok o baboy. Wala akong ginagawang masama. Baka ibang may gawa nun na taga rito din. Huwag ka nang tumanggi pa, Arnel. Alam na namin yung sikreto mo. Isa kang aswang. Aswang ka. Aswang. Pagkatapos yon ipagsigawan ni Jerome ay tumawa siya ng malakas. Narinig siya ng mga ilang kapitbahay nila. Kaya pinagtawanan din ako ng mga ito. Pumulot naman siya ng maliit na bato sa kanilang bakuran at pinagbabato niya ako noon. Dito mabilis akong tumakbo palayo sa kanila. Lakad-takbo ang ginawa ko hanggang sa makarating ako sa bukana ng gubat patungo sa bukid. Habang naglalakad sa daan ay hindi ko napipigilan ang aking sarili na umiyak. Labis akong nasaktan sa mga paratang ni Jerome sa akin at ng ilan mga kabaryo namin. Hindi ko alam sa mga sandaling yon kung bakit ganoon ang trato nila sa isang tulad ko. Kahit ano ang tanggi ko ay ayaw rin nilang maniwala sa akin. Mas nagmumukha lang akong tanga sa harap nilang lahat. Kahit ano ang gawin ko ay wala ring patutunguhan. Pinaalis ko ang luhang tumakas sa aking pisngi at nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Makalipas naman ang ilang sandali ay kumunot ang noo ko nang hindi na pamilyar sa akin ang lugar na aking kinaroroonan. Huminto naman ako sa paglalakad at pinakatitigan ng mabuti ang buong paligid. Nasa gubat pa rin naman ako ng mga sandaling yon. Ngunit iba ang daan na aking tinatahak. Napasinghap naman ako habang lumilinga sa paligid. Pilit kong inaalala sa mga sandaling yon kung saan pa pwedeng dumaan patungo sa bukid ni Tio Doming. Ilang beses kong sinubukan na
Tahakin ang 100 na naroon ngunit bumabalik pa rin ako sa aking pinanggalingan. Napadasal na ako sa oras na iyon. Nananalangin ako sa Diyos na iligtas niya ako mula sa kung anumang engkantasyon sa gubat na iyon. Hinubad ko rin ang aking damit para baliktarin ang mga iyon at nagbabaka sakali na makabalik na ako sa lugar kung nasaan ako kanina. Ngunit wala pa rin nangyari. Nananatili pa rin ako sa parte ng gubat na iyon na hindi naman pamilyar sa akin. Nasa gitna ako ng kapatagan na malalago ang mga talahib at damo. Sa paligid naman ay mga punong nagtataasang nakapalibot sa kapatagan na iyon. May 100 patungo sa unahan. Doon ako dumaan kanina, ngunit bumabalik lang din ako sa kinaroroonan ko. Dito mas nilakasan ko pa ang aking dasal na wag na akong gawa ng masama kung anuman ang may gawa noon sa amin. Kahit baliktad na ang mga damit ko, ay wala pa ring nangyari. Dito binalot ng kaba ang dibdib ko habang dumarasal ako. Hindi ko rin maiwasan ang pawisan ng sobra. Takot ako noon na baka hindi na ako makauwi sa bahay ni Tio Doming. Hindi ko rin malaman kung inaaswang ba ako o kaya ay naengkanto. Sinubukan kong muli na tahakin ang gubat ngunit gaya ng nauna ay bumalik pa rin ako sa aking kinaroroonan kanina. Ilang sandali na pagtingin ko sa paligid ay nakarinig naman ako ng munting kaluskos na nagmumula sa aking likuran. Dito lumingon ako ng mabilis para tingnan kung sino ang naroroon, lalo na at gumagalaw ang mga talahib at mga damo. Papalapit iyon ng papalapit sa akin. Sa sobrang kaba ko nun, kabaryo, kinuha ko ang punyal mula naman sa aking bewang at hinawakan ko iyon ng mahigpit. Naturuan na ako ni Tio Doming kung papaano makipaglaban, kaya nasisiguro ko na may laban pa rin ako kahit papaano kung sino man ang nasa talahiban. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang isang hayop mula roon at huminto naman ito sa aking harapan. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang laki niya. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Hindi lang din yon ang aking napansin, kundi maging ang laki nito. Parang kasing laki ito ng isang tao. May itim na medyo bughaw na balahibo, habang may mahaba ang kanyang buntot, may tuwid na 2 tenga, at mahaba rin ang katawan. Kung hindi ako nagkakamali nun, ay isa itong musang. Ngunit hindi ako makapaniwala sa laki nito. Base sa aura nito, ay mukhang hindi ito isang normal na musang lamang. Napakalaki nito na halos kasing laki ko na. Lalo pa ang pagkatitig nito sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Wala akong ginagawa sa gubat mo. Naliligaw lang talaga ako kanina pa. Gusto ko lang tumungo sa bukid namin. Patawarin mo ako kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Unti-unti naman akong umatras palayo sa malaking musang na yon. Pero hindi ito tumitinag sa kinatatayuan niya. Nanatiling nakapukol ang itim nitong mga mata sa akin. Nilalamon ako ng kaba ng sandaling yon. Kung may gawin man siyang masama sa akin ay nakahanda akong tumakbo at manlaban. Subalit ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla itong magsalita. Natigil ako sa paghakbang, paatras at natulala lang habang nakatingin sa musang. Sinampal ko pa ang aking sarili at kinurot ang aking balat para lamang masiguro na hindi ako nananaginip lang. Nang masiguro ko na totoo talagang nagsasalita ang musang, ay doon na ako nagimbal. Nanginginig ang mga labi ko habang tinatanong ito kung sino siya at ano ang pakay niya sa akin. Sinagot niya naman ako. Nagpakita raw siya sa akin dahil gusto niya akong makausap tungkol sa isang bagay.
Laganap na raw ang kasamaan sa mundo, lalong-lalo na sa aming nayon. Matagal na rin daw niyang sinusubaybayan ang aming lugar at marami na raw mga aswang at maging mga masasamang tao na nagkalat sa buong paligid. Sinabi naman ito na naroon daw siya para bigyan ako ng lakas para ipagtanggol ang mga taong ito mula sa kasamaan. Ako raw ang pinipili niya para bigyan ng isang malakas na mutya mula sa kanya. Iyon daw ang magbibigay sa akin ng lakas para labanan ang mga masasamang nilalang at para panatilihin ang kapayapaan sa aming baryo. Hindi naman ako makapaniwala sa mga sandaling yon, kaya tinawanan ko na lamang ang sinabi niya. Sinabihan ko pa ang musang na hindi ako ang taong karapat-dapat na bigyan niya ng mutya. Dagdag ko pa ay mahina ako pagdating sa pakikipaglaban dahil sa aking anyo at kapansanan mula sa pagkasunog ng kalahati kong katawan. Subalit pinagpilitan ng musang na oras na sa akin ang mutya ay magbibigay ito ng lakas, tibay ng katawan. Makapaglalakad ako ng maayos at higit sa lahat ay may ipagtatanggol ko ang mga tao mula naman sa kapahamakan. Ako raw ang kanyang napili dahil may busilak akong puso para sa mga taong inaapi o ang nasa kapahamakan. Dito napabuntong hininga naman ako at pinag-isipan ang sinabi ng musang na yon. Binigyan niya ako ng ilang sandali pa para makapag-isip ng mabuti. Naisip ko na sa mga sandaling yon, kapag tatanggapin ko ang mutya, ay may pagkakataon na akong hanapin ang taong sumunog sa aming bahay noon na siyang dahilan kung bakit namatay ang aking mga magulang at kapatid. Sinabi ko rin sa musang ang gusto kong mangyari at natuwa rin siya nang marinig ang sinabi ko. Nakahanda raw siya na tulungan at gabayan ako. Oras na tanggapin ko raw ang kanyang alok. Dito kabaryo wala na akong pinalampas na pagkakataon at tinanggap ko na nga ang alok ng musang. Tinanggap ko ang kanyang mutya na magpapalakas daw sa akin. Magbibigay daw ito ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga taong nasa kapahamakan o biktima ng mga aswang. Huwag din daw akong mag-alala at nakahanda raw siyang gumabay sa akin sa bawat laban na aking kakaharapin. Ipangako ko lang daw na gagamitin ko sa tama ang mutya at hindi sa kasamaan. Dito nangako naman ako sa kanya kabaryo. Sinabi ko rin sa kanya na basta naroon lang siya para gabayan ako ay hindi ako maliligaw ng landas. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa ay bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Ang huli niyang sinabi sa akin ay magpapakita lang siya sa oras na kailangan ko siya at kapag kakausapin niya na ako. Noong mawala naman siya ay bumalik ako kanina sa kinaroroonan ko. Napatingin ako sa aking hawak-hawak na mutya. Kusa iyong bumaon sa aking palad. Napasigaw pa ako ng malakas nang makaramdam ako ng kirot mula naman ron. Parang pangil iyon ng isang musang pero kasing laki ng isang maliit na bato. Ininda ko ang sakit habang unti-unting bumabaon sa aking palad hanggang sa tuluyan na iyong bumaon at nawala. Titig na titig naman ako sa aking palad habang hinahanap ang mutya ng musang pero hindi ko na iyon nakita pa. Napahawak naman ako sa aking buong katawan kung may kakaibang nangyari ngunit wala naman. Ang ikinagimbal ko ay ang tuluyan kong paggalaw ng maayos sa aking kaliwang paa. Nang tingnan ko yon, ay nawala ang nalapnos kong balat. Tiningnan ko rin ang aking kaliwang kamay at kinapa ko ang aking pisngi. Tila nabato balani ako sa aking kinatatayuan nang napagtanto na nawala na iyon dahil sa mutya. Lumuhod naman ako habang tumatangis. Sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Sinampal kong muli ang aking sarili.
Pero ganoon pa rin, tuluyang nawala na ang mga sunog ko sa aking katawan. Labis-labis ang pasasalamat kong binigay sa musang at maging sa Diyos dahil sa pagkakaloob niya ng mutya sa akin. Pagdating ko naman sa bukid nun, ay nandoon na si Tio Doming. Abala na siya sa kanyang pag-aani ng mais. Tinawag ko naman siya ng malakas. Nilingon niya ako at agad siyang napakunot ng noo nang makita ako. Ako po ito, Tio. Si Arnel. Arnel, ako ba ay pinaglololoko mo? Siguro ay narito ka para magnakaw sa mga tanim ko, ano? Tio Doming, pakatitigan mo ako ng mabuti. Ako po talaga ito, si Arnel. Pinagkalooban ako ng mutya ng musang kung kaya't ganito na ang anyo ko. Maski ako ay hindi makapaniwala na wala yung nasunog kong balat sa kaliwang bahagi ng katawan ko at naging normal na ito. Ako po talaga ito, Tio. Dito nabitawan naman ni Tio ang sako na hawak-hawak niya at lumapit ito sa akin. Pinakatitigan niya ako ng mabuti. Pinatalikod niya ako sa kanya at muli niya akong pinaharap. Tiningnan niya rin kung saan ang sunog na parte ng katawan ko. Ngunit pati yun ay tuluyan na talagang nawala, kaya hindi niya na nakita pa. Hindi naman siya makapaniwala na nakatitig sa akin. Napailamo siya sa kanyang muka at muli itong nagsalita. Bakit? Bakit ikaw ang binigyan ng mutya at hindi ako? Ako itong naghahanap. Pero hindi bali na, Arnel. Ang mahalaga ay may mutya ka na. Naniniwala na ako sa iyo. Ganyan talaga ang epekto ng isang mutya. Kapag tinanggap ka na talaga nitong tagapagprotekta, tutuwa ko para sa iyo. Sa wakas ay hindi ka nahuhusgahan ng mga tao. Bukod sa gwapo ka na, ay may kakayahan ka pang ipagtanggol ang mga tao mula sa kapahamakan. Malakas ka pa at isa ng ganap na antingero. Maraming salamat, Tio. Huwag ho kayong mag-alala. Gaya ng pangako ko sa musang, ay gagawin ko ang lahat para gamitin ang mutya sa kabutihan. Pupuksain ko ang kasamaan sa ating nayon, lalo na ang mga aswang na siyang kumakalat sa ating nayon tuwing gabi. Maganda yan, Arnel. Huwag kang mag-alala at narito lamang ako para sa iyo. Handa kitang tulungan para magamit mo sa tama ang iyong mutya. Bukod sa tulong ng iyong gabay, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin at tutulungan kitang magsanay. Ipapahiram ko rin sa iyo ang mga libro na binabasa ko. Salamat ho, Tio. Malaking bagay ho yan sa akin. Hindi na po ako makapaghintay na sanayin ninyo ako para maging isang malakas na antingero. Tumango naman sa akin si Tio Doming at tinapik niya ako sa balikat. Simula ng araw na yon, maraming itinuro sa akin si Tio. Pagdating nga namin sa bahay ay agad niyang ibinigay sa akin ang libro na kanyang binabasa. Sinabihan niya ako na basahin iyon at pag-aralan ko ng mabuti. Natutuwa naman ako dahil suportado niya ako at tinutulungan. Tinuruan niya rin ako kung papaano ang makipaglaban at ang gumamit ng orasyon. Sa bawat araw na lumilipas ay nararamdaman ko na lumalakas ako. Mas lalo ring lumalakas ang aking mutya na bigay sa akin ng musang. Minsan ay nagpakita sa akin ang musang para kausapin ako sa mga bagay-bagay na siyang maaari kong magamit sa aking pakikipaglaban. Tulad na lamang ng bilis ko sa pagtakbo, matulin kong pagtalon, at matatalas na paningin sa dilim at pandinig sa buong paligid. Isang gabi noon ay nagising na lamang ako mula sa aking panaginip. Napanaginipan ko raw ang gabay ng aking mutya at sinasabi niya sa akin na kailangan kong tumungo sa kabilang baryo. May nangangailangan ang aking tulong ng mga sandaling yon. Nakaramdam naman ako ng takot sa mga sandaling yon dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon ko na simulan ang aking misyon. Ngunit tinabangan ko rin ang aking sarili dahil kailangan kong iligtas ang tao mula sa kapahamakan. Kinuha ko ang aking matutulis na karit, saka ko iyon itinali sa aking kamay.
Para iyong mga matutulis na kuko, pero gawa ang mga yon sa bakal. Oras na matamaan ko ang aking kalaban nun, ay panigurado na babaon iyon sa kanilang kalamnan. Masusugatan ang mga ito at mapupuruhan. Nang nakapaghanda na ako sa aking mga kasangkapan na dadalhin, ay dahan-dahan naman akong lumabas ng aking kwarto. Ayaw kong magising ng sandaling yung si Tio Doming. Ayaw ko rin na mag-alala ito dahil sa akin. Baka magising siya ay sasamahan lang niya ako sa laban, at iyon ang ayaw kong mangyari. Nang tuluyan na akong makalabas ng aming bahay, ay sumalubong sa akin ang kadiliman. Ngunit dahil sa tulong ng liwanag ng buwan, ay naaninag ko ang paligid. Pinatalas ko rin ang mga sandaling yon ang aking paningin upang makakita ako sa madilim na parte ng gubat na hindi nasakop ng liwanag. Habang tinatahak ko ang daan patungo sa bahay kung nasaan ang aswang, ay nagpakita naman sa akin ang gabay na si Musang. Nagpatiuna ito sa paglalakad at para bang sinasabi nito na sundan ko siya. Iyon naman ang ginawa ko. Sinundan ko ang Musang hanggang sa tuluyan na nga kaming nakarating sa bahay na pinakita niya sa aking panaginip. Natanaw ko agad ang 3 aswang na nasa anyong aso na umaaligid sa bahay na yon. Rinig na rinig ko rin ang malakas na iyak ng sanggol mula naman sa loob. Kumuyom ang aking 2 kamay nang mapagtanto ko na dinadasalan ang 3 aswang na limutin ang mga tao sa loob para makuha ng mga ito ang sanggol. Ngunit hindi ko naman yon hahayaan na mangyari. Malakas kong tinawag ang 3 aswang dahilan para mapatingin sila sa akin. Huwag niyo nang aksayin ang oras ninyong 3. Bakit hindi niyo na lang ako labanan? Dinadamay niyo pa ang sanggol sa gusto niyong mangyari. Bakit? Sino ka naman bagong dating ka? Narito ka ba para takutin kami? Hindi ako naparito para takutin kayo. Nandito ako upang pigilan kayong 3 sa binabalak niyong gawin. Ako muna ang harapin ninyo bago ninyo galawin ang mga taong nasa loob. Hindi kami pumapatol sa katulad mo. Huwag mo nang aksayin pa ang oras mo sa amin. Kung ako sa'yo, titigil na ako sa pag-iilusyon na matatalo mo kami. Hindi mo kami matatakot dahil lang dyan sa mga pinagsasabi mo. Bakit? Sino ka ba? Sabihin na lang natin na ako ang tatapos sa kasamaan ninyo. Kaya hindi na ninyo kailangan na makilala pa kung sino ako. Kung ganon, ilabas mo ang kakayahan mo. Huwag mo kaming minamaliit. Hindi mo yata alam ang kaya naming gawing mga aswang. Dito mabilis na tumalon ang 3 asong aswang patungo naman sa aking kinaroroonan. Inatake nila ako, subalit agad din akong nakaiwas. Taglay ko ng mga sandaling yon ang bilis ng isang musang. Umakyat naman ako sa puno, saka naman ako lumundag at pinadaanan ko ang karit sa katawan ng isang aswang. Dito napasigaw ito ng malakas habang sumisirit ang dugo mula sa kanyang katawan. Dahil sa sugat ay bumagsak ito sa lupa, nangisay hanggang sa bawian ito ng buhay. Nanlilisik naman ang mga mapupulang mata ng 2 aswang na natitira habang nakatingin sa akin. Mababanaag ang galit sa kanilang anyo dahil sa nangyari sa kanilang kasama. Binalingan nila akong 2 at sabay silang sumugod patungo sa aking kinatatayuan. Mabibilis ang atake nila na para bang sumasabay lamang sila sa hangin. Ngunit pinanatili kong kalmado ang aking sarili. Pinatalas ang aking mga mata at pandama sa buong paligid ng gabing yon. Nag-usal na rin ako ng isang orasyon na siyang magbibigay sa akin ng lakas at talas ng isipan kung papaano ko pababagsakin ng sabay ang 2 aswang. Ipinikit ko ang aking mga mata
ilang sandali pa ay naramdaman ko ang presensya ng isang aswang na pasugod sa aking likuran. Agad kong inangat ang aking kanang paa at sinipa ito ng malakas. Tumilapon ito sa may damuhan at sumadsad sa lupa. Ang isa namang aswang na kasama nito ay agad na sumugod habang abala ako sa pagtingin sa kasama niya. Ngunit agad ko siyang pinadaanan ng aking karit sa kamay, dahilan para magkaroon siya ng pilas sa kanyang muka. Kitang-kita ko ang paghiwalay ng kanyang balat mula sa kanyang pisngi. Umatras naman ito habang papalapit ako sa kanya. Hindi na tumigil ang pagdurugo ng kanyang pisngi na noon ay nakalabas na ang kanyang buto. Magbabayad ka sa ginawa mong to. Hahanapin ka ng kuya ko. Magbabayad ka sa pagpatay mo sa mga kasamahan ko. Yun ay kung makakarating sa kanya ang tungkol sa akin. Isa pa kung babalikan man ako ng kuya mo, ay hindi ako natatakot. Misyon ko ang tapusin kayong lahat na nag-aasik ng lagim dito sa baryo. Isang malaking pagkakamali ang kalabanin mo kami. Hindi mo kilala ang kuya ko. Marami siyang napatay na mga antingero na katulad mo. Wala akong pakialam. Sa galit at kaba ko ay hindi ko napigilan ang aking sarili at mabilis kong pinadaan ang talim ng karit sa leeg nito. Napatingin naman ako sa ulo nitong gumulong sa lupa. Halos masuka rin ako sa sarili kong ginawa. Pero nilakasan ko ang aking loob. Nang masiguro ko na patay na ito, ay binalingan ko ang aswang pa na natitira. Ngunit pagtingin ko sa may damuhan, ay wala na ito roon. Sinubukan ko pa itong habulin at hanapin sa buong gubat, ngunit hindi ko na ito nakita pa. Napamura naman ako ng sunod-sunod habang iniisip ko na babalikan nga ako ng aswang na sinasabi niya. Ngunit mabilis ko rin yung ipinagsawalang bahala. Sinabihan ko ang aking sarili na wala naman akong dapat na ikatakot dahil kasama ko ang Diyos sa lahat ng aking laban at ang gabay na musang. Bago naman ako nagpatuloy sa paglilibot sa buong nayon namin, ay sinunog ko muna ang katawan ng mga aswang na aking napaslang. Iyon ang bilin sa akin ni Tio Doming. Kapag susunugin ko raw ito, ay magiging isang patay na puno ng saging onyog na lamang ang katawan ng mga ito kinabukasan. Sa paraan daw na yon, ay maiiwasan ang pagkalat ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Sa ganon ay hindi ito magbibigay ng takot sa mga tao sa aming nayon. Isa pa ay tungkulin kong gawin yon upang mapanatili ang kapayapaan sa aming baryo. Pagka-uwi ko naman sa bahay namin ni Tio Doming, ay naabutan ko itong gising. Agad niya naman akong nilapitan nang makapasok ako ng bahay. Kumunot ang aking noo nang makita ko na hawak-hawak niya ang libro na pinahiram niya sa akin. Tio Doming, bakit gising pa po kayo? Nagising ba kita kanina noong lumabas ako? Nagising lang ako kanina nang marinig kong lumabas ka ng silid. Pero ayos lang iyon. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog dahil nag-aalala ako sa iyo. Kamusta ang lakad mo ngayong gabi? Nako Tio, nakakatuwa at nailigtas ko ang isa nating kanayon mula sa mga aswang. Nakapas lang ako ng 2, pero nakatakas ang isa sa kanila. Sinubukan kong hanapin at habulin, kaya lang hindi ko na nakita. Baka balikan kanila. Baka magsumbong na iyon sa pinuno nila. Huwag po kayong mag-alala Tio. Hindi ho iyon mangyayari. At kung sakali man na sumugod sila ngayon dito sa atin, ay lalabanan ko sila. Ipagtatanggol din kita mula sa kanila Tio. Mabuti naman kung ganon, Arnel. Natutuwa ko at may mutya kang tangan na handa kang ipagtanggol at nabibigyan ka ng lakas. Sana ay magkaroon din ako niyan balang araw. Huwag ho kayong mag-alala Tio. Ipagdarasal ko na biyayaan din kayo ng mutya. Tutulungan ko rin po kayo sa paghahanap ng mutya o anting-anting. Maraming salamat, pamangkin. O siya, magpahinga ka na. Tatapusin ko lang itong pagbabasa ko.
Sige o Tiyo Doming, matulog na rin ho kayo at gabi na. Maaga pa po tayo bukas. Tumango naman sa akin si Tio Doming ng mga sandaling yon. Ngunit ang mga titig niya sa akin ay pawang kakaiba. Hindi ko lang malaman kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya binaliwala ko na lamang at nagpatuloy na ako sa aking kwarto. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla na lamang akong nanaginip. Tumungo raw sa aking kwarto si Tio Doming habang nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Pinakatitigan daw niya ako ng mabuti at unti-unti siyang ngumisi. Hinawakan daw ako ni Tio Doming sa aking kamay at pinisil ang aking palad. Pagkatapos daw nun ay may mga salita siyang binabanggit na hindi ko maunawaan kung ano. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng pamimigat ng aking katawan. Umiinit din ang buong katawan na parabang itinapon ako sa isang nagbabagang lawa. Sinubukan ko raw bumangon ngunit pinigilan ako ni Tio Doming. Gigil na raw siyang sakalin ako habang patuloy pa rin ang pagbabanggit niya sa isang dasal na hindi ko maunawaan. Bumigat daw ang aking pakiramdam. Parang kinakapusan ako ng hininga. Sumigaw raw ako ng malakas ngunit tila hangin lamang ang lumalabas sa aking bibig at wala na akong boses. Sinubukan kong galawin ang aking katawan ngunit hindi ko na magalaw ng mga sandaling yon. Maya't maya ay narinig ko raw ang boses ng aking gabay na musang. Ginigising ako nito at tinatawag ng malakas. Sinundan ko ang boses nito hanggang sa iminulat ko ang aking mga mata at dito suminghap ng malakas. Noon ay natagpuan ko si Tio Doming na nasa loob ng aking kwarto. Nakahawak siya sa aking kanang kamay habang nagdarasal siya sa wikang Latin. Nanlaki naman ang aking mga mata nang mapagtanto ko na totoo ang napapanaginipan ko. Sinubukan kong bawiin ang aking kamay mula sa kanya, subalit hindi iyon binitawan ni Tio. Mahigpit ang pagkakahawak niya roon na para bang nakasalalay ang buhay niya sa aking kamay. Magsasalita na sana ako para tawagin siya nang mapasigaw ako ng malakas. Nang ang sakit na nararamdaman ko kanina ay mas lalong tumitindi. Nakita ko ang mutya ng musang na unti-unting lumalabas sa aking palad at parang tutungo iyon sa palad ni Tio Doming. Nagpapalit-palit ang tingin ko kay Tio at sa aking mutya. Ayaw ko man isipin ang iniisip ko noon, ngunit mukhang totoo ang nakikita ko. Gustong kunin ni Tio Doming ang mutya na bigay sa akin. Humugot naman ako ng lakas at mabilis kong tinulak si Tio Doming. Sa lakas ng puwersa na nagmula sa kamay ko, ay tumilapon si Tio sa dingding ng aking kwarto. Gulat siya nang imulat niya ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Tiningnan ko ang aking palad. Nakita ko na bumalik muli ang mutya sa aking kamay at nanatili iyon doon. Ang sakit at nag-init ng aking katawan kanina ay bigla na lamang nawala. Ano hong ginagawa niyo sa akin, Tio Doming? Bakit niyo po kinukuha ang mutya ng musang mula sa kamay ko? Hindi mo ba nakita ang ginawa ko? Sa tingin mo, bakit ko iyon ginawa? Hindi ba't nakita ng dalawa mong mata na kinukuha ko ang mutya mo para mapasa akin ang mutya na yan? Ako dapat ang bigyan ng musang ng mutya na yan. Pero ano, binigay niya sa isang tulad mo. Pero bakit po, Tio? Hindi tama ang pagkuha mo sa pag-aari ng iba. Saka binigay ito sa akin ng gabay na musang. Ibig sabihin ako ang pinili niyang tagabantay nitong mutya. Yun nga nakapagtataka ni hindi ka naman magaling sa pakikipaglaban. Na ang isang pangit na tulad mo ay biniyayaan ng ganyang kagandang mutya. Kaya ibigay mo sa akin yan, Arnel. Ako ang mas karapat dapat na humawak niyan.
Yan ang hindi ko maaaring gawin, Tiyo. Kinakailangan ko ang mutya na ito para maging buo ulit ako. Nang makalakad ako ng maayos at nang mahanap ko ang taong sumunog sa bahay namin noon. Kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo. Pasensya na po, Tiyo. Ganoon ba? Pwes kung hindi ka madadala sa pakiusap, ay dadaanin na lang kita sa dahas. Dito ay mabilis na sumugod sa akin si Tio Doming. Pagkahugot niya ng kanyang punyal sa bewang, muntik niya na akong natusok sa aking dibdib. Kung hindi agad ako nakaiwas. Tiyo, itigil mo na ito. Ayaw kong kalabanin ka. Tiyo pa rin kita sa kabila ng lahat. Hindi dapat tayo umabot sa ganito. Hindi kita lalabanan. Labanan mo ako, Arnel. Sa mga sandaling to, hindi na pamangkin ang tingin ko sa iyo, kundi isang kalaban. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi makuha ang mutyarian sa katawan mo. Kapag nakuha ko iyan at napasa akin, lalakas ako. Katatakutan ako ng mga tao rito sa ating baryo. Hindi lang dito kundi sa buong nayon at bayan. Ano bang nangyayari sa iyo, Tiyo? Bakit ka nagkakaganyan? May mali ba sa binasa mo sa libro? Walang mali, Arnel. Noon pa man ay balak ko na talagang kunin sa iyo ang mutya. Wala akong pagkakataon na makuha sa iyo dahil nakabantay ang gabay mo. Pero ngayon na wala pa siya, ay tatapusin ko na ang oras. Muli na namang sumugod sa akin si Tio Doming. Mabilis akong umiwas sa mga atake niya. Hanggang sa lumabas ako ng aking kwarto. Kinuha ko ang aking karit at saka ko iyon isinuot sa aking dalawang kamay. Ayaw ko man labanan si Tio Doming subalit mukhang hindi niya yata ako tatantanan. Hinabol ako ni Tio sa labas ng aming bahay. Nang tumungo ako sa aming bakuran, tuluyan ko siyang hinarap nang tawagin niya ako. Noon ay may hawak na siyang tabak na mahabang pag-aari niya. Ngumisi naman si Tio Doming sa akin habang nakatingin siya. Sa mga sandaling yon ay kinilabutan ako sa kung ano ang maaaring gawin niya sa akin. Napagtanto ko na rin na seryoso siya sa mga sinasabi niya. Magsasalita na sana ako ulit nang matigilan ako nang marinig ko ang malakas na alulong ng mga asong aswang. Sa hindi kalayuan, naramdaman ko agad ang pag-iinit ng aking palad. Ibig sabihin nun ay maraming mga aswang ang nasa paligid. Base naman sa mga alulong ng mga ito, ay palapit na sila sa bahay namin ni Tio Doming. Gusto ko sanang pigilan si Tio noon, subalit mabilis niya akong inatake. Iniwasan ko ang mga galaw niya mula naman sa sipa at mga suntok at ang pagtangka niyang pagsaksak sa akin ng punyal. Hindi ko naman akalain noon na magagawa iyon ni Tio Doming sa akin para lamang makuha sa akin ang mutya. Natigilan lamang si Tio sa pag-atake sa akin nang biglang dumating ang halos 10 aswang. Nasaan yung tao pa ang mga ito, kaya't kitang-kita ko ang kanilang muka. Ngunit hindi naman ako pamilyar sa kanilang mga muka. Ang huling dumating ay si Mang Simon, ang aming kanayon na nakatira sa kabilang baryo. Kumunot naman ang aking noo nang magtama ang paningin naming dalawa. Maski si Tio Doming ay natigilan din nang makita itong si Mang Simon. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo lamang ang papas lang sa aking kapatid. Pinatay mo si Toro at dahil dyan ay pagbabayarin kita sa ginawa mo. Dapat lamang iyon sa kanya, Mang Simon. Malinaw naman siguro sa inyo na dapat ay tinigil na ninyo ang paggawa ng kasamaan. Ngunit ayaw niyong tumigil. Marapat lamang natuparin at gawin ko ang aking tungkulin. Tulad niyo ay ginagawa ko lang din ang misyon o gusto kong gawin. Kahit ano pa ang sabihin mo, Arnel, pinatay mo pa rin ang kapatid ko. At dapat lang na pagbayaran mo ang bagay na yon. Mali ka ng kinalaban mo. Oy kayo, tumigil ka nga, Simon. Pwede mo namang gawin ang bagay na yan kay Arnel. Pero bago ang lahat,
Hayaan niyo muna akong kunin ang mutya sa kanya. Tiyo, paano mo nasasabi ang bagay na yan? Pamangkin mo ko, Tiyo, hindi ba? Magkasama tayo simula noong niligtas mo ako. Oo, pamangkin kita. Tinanggap kita sa pamamahay ko. Kinupkop. Pero ang hindi ko matanggap ay ang magkaroon ka ng mutya. Matagal kong pinangarap ang bagay na yan. Pero sa iyo lang binigay. Hindi ko yun matatanggap. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang mutya. Kung gusto mong maging bati tayo, ibigay mo sa akin yan, Arnel. Pasensya na, Tiyo, pero hindi ko yan magagawa. Bakit ka ba biglang nagbago, Tiyo? Anong nangyari? Wala ka nang pakialam sa bagay na iyon. Akin na ang mutya. Kayong dalawang magtiyuhin. Tumahimik kayo. Harapin mo na ako, Arnel. Hindi pa ako nakakakilos ng mga sandaling yon nang bigla na lamang lumusob sa akin si Mang Simon, patungo naman sa akin. Ngunit mabilis siyang hinarap ni Tio Doming na nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Tio, pero pakiramdam ko ay may mali talaga sa kanya. Sinipa ni Mang Simon si Tio Doming sa dibdib. Tumilapon si Tio at tumama ang kanyang likod sa dingding ng aming bahay. Iyon ang dahilan para mawalan ng malay si Tio Doming. Pinatahimik ko lang ang tiyo mo. Masyado niya kasing inaagaw ang atensyon mo. Gusto na kitang mapatay ngayong gabi. Kaya huwag mo sanang masamain, Arnel. Walang iya ka, Mang Simon. Kung alam ko lang na aswang ka, matagal na sana kitang tinapos. Ngunit hindi mo nagawa. Ngayon ay hindi mo pa rin yun magagawa. Dahil sisiguraduhin ko na mapapatay kita, Arnel. Kumuyom ang mga kamay ko nang balingan ko si Mang Simon, na noon ay nakangisi sa akin habang nanlilisik ang mga mata na purong pula. Tumingala siya sa langit at sumigaw ng malakas. Kitang-kita ko ang pagpapalit niya ng anyok sa isang malaking aso na kulay itim. Kasabay niya sa pagpapalit ng anyok ang 10 niyang mga kasama. Muli naman silang umalulong habang nakatingala sa buwan. Pagkatapos nun ay bumaling sa akin si Mang Simon. Sinenyasan niya ang mga kanyang tauhan na sugurin ako. Sabay-sabay na nagtakbuhan ang 10 aswang patungo sa aking kinaroroonan. Mabibilis ang kilos nilang lahat, pero kitang-kita ng aking 2 mata ang kanilang mga galaw. Ngumisi naman ako ng mabilis na tumakbo para salubungin sila. Sumadsad ako sa lupa at sa kapaluhod na nagpadulas sa damo. Dito ibinuka ko ang aking 2 kamay na may karit. Nang dumaan ang 2 aswang ay nahiwa ang kanilang tagiliran, dahilan para matumba silang 2. Napatigil ang mga natira at gulat na napatitig sa akin. Nagbabaga ang mga mata ko na tumakbo patungo sa kanila. Bumilis naman ang hakbang ng mga pako at naging magaan ang aking pakiramdam, dahilan para makatalon ako ng mataas. Pagtalon ko ay agad akong sumakay sa likuran ng isang aswang at inahon ko sa kanyang ulo ang hawak kong karit. Tumalon naman ako sa lupa at sinalubong naman ang isang aswang at sinaksak ko rin siya sa kanyang ngalangala. Rinig na rinig ko ang kanilang mga hinagpis ng sandaling yon. Pero nanatili pa rin nakatayo si Mang Simon at hinihintay na kumilos ang mga kasama pa niyang natitira. Sumugod muli ang mga kampon niya ng sunod-sunod sa akin. Mabilis naman akong umilag sa kanilang mga atake. Sa mga sandaling yon ay nag-usal na ako ng orasyon. Naramdaman ko ang enerhiyang naglalakbay sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay lumalakas ako habang binabanggit ang mga salita sa orasyon. Natigilan ang mga kampon ni Mang Simon sa pag-atake nila sa akin. Hindi sila makalapit sa akin at parabang nasasaktan sila sa dasal ko.
Dito kinuha ko na ang pagkakataon na yon para isa-isahin silang paslangin. Sinaksak ko ang mga ito ng karit at sunod-sunod silang natumba sa may damuhan. Bumaling naman ako kay Mang Simon na noon ay nanggagalaiti na siya sa galit. Tapusin na natin ito, Mang Simon. Tama na ang paglalaro. Mabuti pa nga, Arnel. Mabilis na tumalon si Mang Simon, patungo naman sa akin. Sa bilis niya ay hindi ko nailagan ang atake niya. Dito napasigaw ako ng malakas nang kagatin niya ako ng mahaba niyang mga pangil sa aking balikat. Pero agad naman niya akong itinapon sa may kakawyan. Napaungol ako nang tumama ang aking likuran sa isang punong kahoy. Subalit agad din akong nakabawi nang muli kong maramdaman ang pagdaloy ng enerhiya ng mutya sa aking katawan. Nakita ko na humilom ang sugat sa aking balikat. Muling sumugod itong si Mang Simon at ang bawat atake niya ay naiiwasan ko. Gumulong ako sa lupa at mabilis na umakyat sa puno. Nang malapit na sa akin si Mang Simon, ay agad ko siyang sinakyan sa kanyang likuran. Walang pagdadalawang isip na sinaksa ko siya sa kanyang balikat ng sunod-sunod. Tinara ko rin ang karit sa kanyang leeg, dahilan para sumirit ang kanyang dugo roon. Nang gigigil akong mas ibinaon ang karit sa kanyang leeg. Dito nagpumiglas si Mang Simon mula sa akin pero hindi ko na siya pinakawalan pa hanggang hindi ko nasisiguro na patay na ito. Noong hindi na siya gumagalaw at humihinga, ay lumukso na ako at hinayaan siyang nakahandusay sa lupa. Habol ang aking hininga nang tingnan ko siya. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kawalan. Lumuhod naman ako sa kanyang harapan at pinagdikit ang aking dalawang palad. Dito nag-usal ako ng dasal para sa ikakatahimik ng kaluluwa nilang lahat. Pagkatapos kong magdasal ay binalingan ko si Tio Doming. Wala pa rin siyang malay ng oras na yon. Lumapit ako sa kanya at pinulsuhan. Napahinga ako ng malalim nang malaman na buhay pa si Tio. Binuhat ko na siya at dinala sa may sala ng aming bahay. Tumungo naman ako sa kusina para kumuha ng apoy para sunugin ang bangkay ng mga aswang na napaslang ko sa labas. Noong nasa labas na ako, ay agad kong tinapon ang mga bangkay ng kampo ni Mang Simon at dinala sila sa likuran ng aming bahay. Doon ko sila sinunog at maging ang katawan ng matanda. Nang mga sandaling yon, ay nagpakita naman sa akin ang gabay na musang. Sinabi niya sa akin na siya raw ang bahala sa mga labi ng aswang. Kinakailangan ko raw na dasalan ang aking tiyo dahil nilamon ito ng kasamaan nang basahin ito ang isang dasal na nasa libro. Tumungo naman ako sa loob ng aming bahay. Kinuha ko ang rosaryo at saka yon pinasuot sa kanya. Pagkatapos nun ay itinali ko siya sa upuan. Saka naman ako nagdasal. Nang hawakan ko sa noo si Tio Doming, ay agad kong naramdaman ang mainit na kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Doon ko napagtanto na totoo ang sinasabi sa akin ng gabay na musang. Ipinagpatuloy ko ang pagdarasal ko kay Tio Doming hanggang sa naramdaman ko na unti-unti ay nawawala ang init na nararamdaman ko sa kanyang noo. Matapos iyon ay biglang pinagpawisan ng malagkit si Tio at dito nagkaroon siya ng malay. Takang-taka naman siya nang makita na nakatali ang kanyang dalawang kamay sa may upuan. Pasensya na ho, Tio. Kinakailangan ko lang talian ka para masiguro ko na hindi ka naman lalaban. Dinasalan kita dahil nilamon ng kasamaan o itim na nilalang ang isipan mo para kunin sa akin ang mutya. Nagawa ko iyon. Nasaktan ba kita? Ano ang nagawa ko?
Pasensya na at wala akong maalala, Arnel. Wala ho iyon, Tiyo. Ang mahalaga ho ay maayos na kayo ngayon. Hindi nyo man ako nasaktan at hindi naman ho kayo napahamak. Huwag nyo na hong babasahin yung libro na binasa nyo kanina, Tiyo. Mukhang iyon ang dahilan kung bakit wala kayo sa sarili kanina. Huwag kang magalala, pamangkin. Hindi ko na yun babasahin kung ganoon. Pasensya ka na. Tumango naman ako kay Tiyo. Saka ko siya pinakawalan mula sa pagkakatali. Simula nga noon ay tinago na ni Tio Doming ang libro na nabasa niya at kahit kailan ay hindi niya na iyon binuksan pa. Doon din ay nagsimula siyang tumulong sa akin sa pagpaslang sa mga aswang. Dahil sa pinakita ni Tio Doming ay binayayaan siya ng anting-anting ng albularyo sa aming baryo. Iyon ang pagsisimula ng pagsasama naming dalawa sa pakikipaglaban. Marami kaming pinagsamahan na dalawa at napuksang mga aswang sa lumipas na mga taon. Hanggang sa tuluyang pumanaw na si Tio Doming ay baon ko pa rin ang mga itinuro niya sa akin. Hinanap ko ang taong nagpasunog sa aming tahanan para pagbayarin siya sa ginawa niya. Ngunit hindi ko na ito nahanap pa. Ang balita ko ay lumipat na ang mga ito sa ibang lugar sa takot daw na ipakulong sila sa nangyari noon. Dahil doon ay hindi ko man lang naipaghigante ang pagkamatay ng mga magulang ko. Subalit wala rin naman akong pagsisisi. Pinatawad ko na lang sila habang lumipas ang panahon. Sa panahon ngayon ay madalang na lang ang pagpapakita ng mga aswang. Ngunit ganoon pa man ay nakahanda pa rin akong puksain sila hanggang sa aking kahuli-hulihang hininga. Dito ko natatapusin ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat kung mailalahad mo ang karanasan kong ito